Bago po tayo magsimula nitong ating maganda at bagong kwentong pangkababalaghan, ay nais ko po munang i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout po kay Ma'am Aya Stories. Subscribe po tayo sa kanyang channel mga boss. Kay Boss Sid Vicious at sa kanyang channel na Pinoy Mythical Stories. Subscribe po tayo mga boss sa kanyang YouTube channel. Kay Boss Ayad Taranco, kay Boss Malvin Sigera, kay Boss Alberto Gonzales, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Ronelio 2N, kay Boss G Sumudio, at kay Ma'am Chris Apple. Muli po mga mahal kong kamundo, maraming salamat po sa inyong suporta. Umpisahan na po natin ngayon itong ating handog po naming bagong kwento sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo, mga mahal kong mga kamundo. Dito po sa ating mumunting channel na ito, mundo ng misteryo at kababalaghan. Ngayong araw pong ito ay sana namang magandang kwento. Merong kinalaman sa mga hiwaga at mga hindi kapani-paniwalang mga pangyayari, pero totoong nangyayari. Ang aking handog sa inyo at ang kwentong ito ay nagmula o ipinadala ng isa sa ating taga-subaybay at nagpatago sa pangalang si Elmo. Narito po ang kanyang kwento. Tipikal na baryo, Serbias, ang aming lugar noon, at ito'y nasasaklaw ng lalawigan ng Masbate. Nangyari ang kwentong ito matagal ng panahon ang lumipas at ako'y nasa edad lamang noon na 13 taong gulang pa lamang. Ngunit magpasa hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa aking isip ang nooy misteryo o nangyari o nasaksihan ni Itay, ang kanyang nakuhang pinaniniwalaan niyang isang mutya o isang bertud, at ito'y kanyang ginamit sa sabong o sa kanyang mga alagang mga panabong na kanyang dinadala sa anumang mga baryo na mayroong magaganap na sabong o sultada. Ang magkopra, magkaingin, magtanim ng mga gulay, at magpasuhol na umakyat ng mga niyog upang gawing lukad at kung ano-ano pang mga gawain sa bundok, ang nooy pinagkakakitaan ni Itay Miguel. Saksi kaming lahat ng aking mga kapatid sa kung gaano kasipag at kabuting tao ang aming ama. Lahat ginagawa niya para sa aming pamilya. Samantalang si Inay Isang, ang palagi niyang pinagkakaabalahan ay ang gumawa ng mga somang gawa sa kamuti at balinghoy, na siya namang aming nilalako, naming tatlong magkakapatid sa aming mga kabaryo sa tuwing sasapit na ang madaling araw. Bagamat masasabing isa ring sabongero itong si Itay Miguel at nag-aalaga siya ng mga manok panabong, ngunit hindi siya katulad ng ibang mga sabongerong walang kontrol sa larong sabong, sagad pumusta at walang respeto sa kanyang kapwa. Si Itay ay pumupusta sa sabong kung magkano lang ang kanyang naitatabi, ngunit pag minsang walang-wala kami ay nadudukot niya ang perang ipon niya para sa sabong, para sa larong sabong, at kanya itong ibinibigay kay Inay Isang. Isang umaga noon, may mga bisitang dumating sa aming tahanan at ang mga ito'y kilalang kilala ni Itay Miguel, sina Tio Rogelio, Tio Oscar at si Tio Pablito, ang tatlong mga pinsang buo ni Itay Miguel. O mga pinsan, anong sadya niyo at kayo'y naparito sa aming maliit na bahay o maliit na tahanan? Ang nooy nagtatakang tanong ni Itay Miguel sa kanyang tatlong mga pinsan. Pinapasok niya ang mga ito sa loob ng aming bakuran at agara namang nagtimpla ng mainit na kape si Inay Isang para kina Itay, at sinamahan pa niya ng mga gawa niyang mga sumang kamote. Pinsang Miguel, naparito kami dahil nais naming bumili ng isa sa iyong mga alagang matataas na ori o makaklasing mga panabong. Ang panimulang sabi ni Tio Rogelio kay Itay habang sila'y makikitang magkakaharap-harap na sa mesa at nataong umaga ng mga pagkakataong yan. Dahilan upang magtaka itong si Itay Miguel.
Ano, mga pinsan, kayo'y bibili sa akin ng isang maklasing panabong? Oo, Pinsang Miguel. Sa'yo. Dahil alam naming marami kang mga matataas na uring mga panabong na inalagaan mo rito. Maaari mo ba kaming mapagbigyan, Pinsang Miguel? Ang sabi pang muli ni Tio Rogelio kay Itay. Sige, mga pinsan. Pero bakit saan nyo dadalhin ang bibilhin yung panabong sa akin? Nagkatitigan ang tatlong magpipinsan dahil sa tanong na yon sa kanila ni Itay Miguel. Kasunod ay nag-uwika itong si Tio Oscar at sinabi nitong, alam mo, Pinsang Miguel, datayo kami ng sabong bukas ng hapon mga alas 2 doon sa kabilang baryo. Pero wala pang ni isa sa aming mga alagang mga panabong. Ang pwede nang dalhin doon, alanganin pa ang mga ito at kung meron man ay mga naglulugon. At yun ang dahilan kaya kami naparito, Pinsan. Ganoon ba? Sige mga pinsan. Pagkatapos nating makapagkape, ay dadalhin ko kayo sa aking tatlong mga ibinukod ko ng mga panabong na sa tingin ko'y pwede nang dalhin sa anumang sabungan. Ang naway sabi ni Itay sa kanilang tatlo. Maraming salamat, Pinsang Miguel. At nga pala, kung gusto mong sumama bukas sa kabilang baryo upang makita ang laban ng aming bibilhing panabong sa'yo, ay dadaanan ka na lamang namin dito bukas. Ang noy anyaya pa ni Tio Rogelio kay Itay, dahilan upang mapaisip itong si Itay Miguel, at dahil nagkataong meron na siyang naitatabing perang pampusta. Kung kaya't pumayag na si Itay na sasama siya sa kanyang tatlong mga pinsan na dadalaw ng sabong sa kabilang baryo o kadikit ng aming mismong baryo. Sige mga pinsan, sasama ako sa inyo. At dahil sa makakasama niyo ako roon at manok panabong ko naman ang dadalhin natin upang ihanap ng kanyang makakapariha. Kung kaya't sige, huwag niyo nang bilhin o bayaran pa ang aking panabong o itong aking sa tingin ko'y pwede ng malatubang panabong. Nagulat at naging banaag ng kasiyahan ang hitsura ng tatlo ng aking mga tiyuhin nang marinig nila ang sinasabing yun ni Itay, lalo na ang sinasabi niyang alagang malatubang panabong. Kung magkaganoon, Pinsang Miguel, sige. Salamat at maganda. Salamat at maganda yung naisip mo. Ang sambit naman ni Tio Pablito, at pagkatapos nilang maubos na higupin ang mga kaping nasa tasa, ay lumabas na sila ng aming kusinang. Ang dingding ay yari sa kawayan at isinama silang tatlo ni Itay sa tatlong kulungang may lamang tig-iisang panabong, isang malatubang panabong na mayroong mga balahibong kakulay ng tuba at kalawang, isang mataas na oring malatuba, isang mataas na oring malatubang panabong at dalawang bangkas na ang mga balahibo ay kapareho ng kulay ng tsokolate, pinaghalong puti at tsokolating mga balahibo. Nakamamangha, Pinsang Miguel. Mantakid mo, Pinsan, nagawa mong mag-alaga ng mga gantong klaseng mga panabong. Amazing. Matataas na mga uring panabong ang tatlong ito. Pero, bakit, Pinsan? Bakit itong malatuba mo ang naisip mong dalhin sa kabilang baryo, bukas? Ang tanong ni Tio Rogelio kay Itay, hindi naman siya binigo ni Itay dahil sa ipinaliwanag niya sa kanya ang dahilang. Dahil sa ako'y isang sabongerong naniniwala mga pinsan sa mga pamahiin. Pamahiin pa ka mo, Pinsan? Pinsang Miguel, ang tanong ni Tio Oscar, dahil mga pinsan magmula kahapong umaga hanggang hapon ay walang palya niyang iwinawalis sa hangin ng kanyang buntot. Madalas ring nauunang tumilaok yan sa tuwing sasapit ng madaling araw. Mga pamahiing mananalo raw ang isang panabong kapag taglay nito ang ganoong mga kakaibang inaasal. Ang dagdag pang pagkakasambit ni Itay sa kanilang tatlo na kanyang mga pinsan. Sige, Pinsang Miguel, bukas ng hapon dadalhin natin iyang malatubang panabong mo sa kabilang baryo. Maganda ka na, pinsan, ng sarili mo at perang pampusta dahil bukas pagkatapos naming mananghalian ay babalik kaming tatlo rito sa inyo. Pagsang-ayon ang noy sinagot ni Itay Miguel kay Tio Rogelio. Ngunit, mga pinsan, sinong magtatari pala ang naisip niyang magkakarga ng tari
dito sa aking malatuba? Ang tanong ni Itay. Maganda't naalala mong naitanong yan, Pinsang Miguel. Si Tikboy, na isang kilalang magtatari dito sa ating baryo. Siya ang magkakarga ng tari dyan sa ating malatuba. Siya ang ating makakasama bukas. Nabanggit na namin yun sa kanya kanina. At ang bangkang dimotor ni Paring Isidro, ang ating gagamitin, pupusta rin daw siya sa ating mapipiling panabong. Pagkatapos na sabihin yon, ni Tio Rogelio kay Itay, ay nagpa siya ng magpaalam kay Itay at Inay, ang tatlo, at naiwang mag-isa si Itay sa kubo-kubong ginawa niya para sa kanyang mga nakakulong na mga alagang mga tandang, at makikitang hawak niya ang kanyang alagang malatuba. Isa ka sa napili kong dalhin sa magaganap na sabong bukas ng hapon sa kabilang baryo, dahil alam ko at ramdam ko sa aking sariling hindi mo ako bibigoin at ipapahiya sa aking mga pinsan. Alam kong ipapanalo mo ang laban bukas, ang nooy sabi ni Itay sa kanyang hawak na panabong na para bang tao ang kanyang kinakausap. Hindi naman nakapagtataka yun, dahil sa ugali yun ni Itay, ang kausaping animoy tao, hindi lamang ang kanyang mga alagang mga panabong, kundi maging ang aming mga alagang mga aso't mga pusa. Samantalang pagtilaok naman ang naging pagtugon ng kanyang hawak na panabong. Ngunit mayroong mahalagang dapat na malaman si Itay Miguel na sadyang hindi binanggit nila Tio Rogelio sa kanya, dahil hindi alam ni Itay na sa magaganap na sabong sa kabilang baryo'y naroon na ang magpinsan na si Mang Gaudoso na bantog na magsasabong sa aming bayan, at ang kanyang pinsang isang magtataring nagngangalang si Mang Jorlito. Ang magpinsang wala pang nababalitang natalo ang kanilang dinadalang mga panabong saan mang sabungan, at ang magpinsan na parehong tagabayan ay nooy nasa tahanan na ng kapitan ng kabilang baryo. Ang kapitan sa kabilang baryo, ang kapitang sabongerong nagngangalang si Kapitan Ilmundo Alegre, ang kapitang mabagsik, matapang at kinatatakutan sa nasabing baryo, dahil sa ito'y mayaman at maimpluwensyang kapitan. Huwag kayong mabahala, Gaudoso at Jorlito, dahil dito sa baryong ito, ako ang batas. Ako ang masusunod sa loob ng sabungan. At gusto ko, ako ang pipili ng makakatunggali o makakaparehas ng inyong dalang bolik at mayahin. At dahil sa masyadong malaki talaga ang tiwala ko sa inyong mga dalang panabong, kung kaya't lalakihan ko na rin ang perang ipupusta ko sa mga yan. Ang sabi ni Kapitan Ilmundo sa dalawang magpinsang sabongero na kanyang kaharap sa kanilang mesang nasa sala, at nagiinuman silang tatlo. At gabi ng mga pagkakataong yon, 100%, Kapitan, na makakaasa kang hindi masasayang ang malaking perang ipupusta mo sa aking dalang mga panabong o sa aming mga dalang mga panabong. Di ba, pinsan? Ang banat namang pagkakasabi ni Mang Gaudoso na siya namang agarang sinundan nitong kanyang pinsang magtataring si Mang Jorlito, at sinabi nitong, Kapitan Ilmundo, ang totoo ay magmula pa ng pasukin namin ang mundo ng pagiging mga sabongero ay wala pang nisa sa aming mga panabong ang natatalo. Basta't ako lang ang magkakarga ng tari. Oo, minsan ito'y naididikarang patay na ng sentensyador, pero nagagawa pa rin itong gumanti ng pagtuka bago ito malagutan ng buhay, pero ang kanyang katunggaling manok ay ayaw nang gumanti ng tuka. So ang ibig sabihin noon ay panalo pa rin ang aming panabong. Hindi ba, Kapitan? Kung ganoon ay totoo nga pala talaga ang mga naririnig kong mga usap-usapan ng mga sabongero't patungkol sa inyong dalawang magpinsan. Oo, Kapitan, hindi kami mag-aaksaya ng oras panahon dito sa inyong baryong ito na ito'y malayo pa sa bayan kung hindi namin natitiyak ang aming panalo. Ang taas noong pagkakasabi ni Mang Gaudoso. At hindi rin ako papayag na gamitin ang aking bangkang demotor upang kayo'y sunduin sa bayan at dalhin dito sa aming baryo kung wala akong tiwala sa inyo at sa inyong dalang mga panabong. Ang sabi ng kapitan sa kanilang dalawa. Kung magkaganaon, Kap, sige, bukas ng hapon ang mangyayaring sultada. Pero ngayon pa lang, Kap, ay magdiwang na tayo para sa ikapapanalo ng ating mga panabong.
Sige, Kaudoso. Magpakasaya na tayo. Batid ni Tay Miguel at maging nila Tio Rogelio, Tio Oscar at Tio Pablito at maging ng lahat ng mga sapongero at mga mamumusta sa aming baryo ang patungkol sa magpinsang si Mang Gaudoso at si Mang Jorlito, dahil mga hindi basta-basta ang mga dinadalang mga panabong ng dalawang magpinsan at walang mahanap na dahilan o rason ang mga sabongero kung bakit palaging nagtatagumpay sa bakbakan ang mga dinadalang panabong ng dalawang magpinsan. Ang iba'y nagkakaroon ng mga hinalang ang magpinsan o isa man sa magpinsan ay nagtataglay ng bertod o pampaswerte sa larong sabong, ngunit walang makakapagpatunay noon dahil sa sadyang maingat at malihim ang magpinsang Mang Gaudoso at Mang Jorlito. Kinaumagahan, maagang maaga pa'y sa ganap ng mga alas 4:30 ng madaling araw, ay gising na itong si Tay Miguel at ang una niyang ginaway, lumabas siya ng aming tahanan habang kami noon nila inay ay nasa kasarapan pa ng aming pagkakatulog. Lumabas si Tay ng aming pintuang nasa may parting kusina. Maliwanag ang buwan ng mga pagkakataong yon. Dala ni Itay sa kanyang kanang kamay ang tasang naglalaman ng umuusok at mainit na kape. Habang ito'y hinihigop niya, ay isa-isa niyang tinitingnan at sinuri ang nooy mga nagtitilaukan na kanyang mga nakatali at nakapatong sa kanilang mga hapunang mga tandang. Ayos naman ang kalagayan ng mga ito. Wala siyang nakitang ni isa man sa mga ito ang nakabitin o nahulog sa kanilang pagkakapatong. At dahil dooy ang kasunod niyang pinuntahan ay ang maliit na kubo-kubong gawa niya kung saan ay naroroon ang kanyang mga ginawang nakaliherang mga kulungan para sa iba pa niyang mga panabong. Ipinatong ni Itay sa ibabaw ng kulungan na kanyang pinaglagyan ng kanyang malatuba ang tasang may kape. Ang tasang merong mainit na kape. Kinuha ni Itay ang kanyang pag-aaring sinaunang di bateriyang flashlight. Pinuksan niya ang liwanag nito at inilawan niya ang nasa loob ng kulungang malatubang panabong. Kinausap niya itong parang tao o isang kaibigan at kanyang sinabing, mamaya na ang laban mo at sana'y manatili ang iyong pagiging kondisyon. Aalis na sana si Itay sa kubo-kubong yon upang muling pumasok sa aming bahay at matulog muli. Ngunit, aray-aray, anong... Kinamot-kamot ni Itay ang kanyang dalawang mga paa dahil naramdaman niyang merong kumakagat sa kanyang mga paa. Muli niyang binuksan ang liwanag ng kanyang pag-aaring sinaunang flashlight at sinuri ni Itay kung saan nang gagaling o kung anong maliliit na hayop o insekto man ang may gawa noon sa kanyang mga paa. Pero nabuo na sa isip ni Tay Miguel na maaaring mga langgam ang may gawa noon sa kanyang mga paa. At to'y hindi nga siya nagkamali ng kanyang hinagap o ng kanyang akala dahil hindi. Paanong nagkaroon ng mga pulang mga langgam dito mismo sa lupang nasa mismong tapat ng kulungan nitong aking malatuba? Samantalang wala naman ito kahapon dito, pero ngayon napakarami nila at naggawa na sila ng bahay sa ilalim ng lupa. Ang sabi ni Itay nang unay pumasok sa isip ni Itay na alisin ang mga ito doon sa paraang lalagyan niya ng sana ng gas ang lupang tirahan ng mga ito, dahil sa pagkaumakyat ang mga ito sa haligi ng kubo at pumasok sa kanyang kulungan, sa kulungan ng kanyang mga panabong. Ngunit biglang nagbago ang kanyang isip dahil saka ko na lamang gagawin yon sa oras na mangyayari na ngayon, sa oras na makita kong umakyat sila sa haligi at pumasok sa mga kulungan ng aking mga panabong, ay doon ko na lalagyan ng gaas ang kanilang ginawang bahay sa lupa. Ang sabi ni Tay Miguel sa kanyang sarili, dahil Sir Jess, ang lupang ginawang bahay at binutas ng mga langgam ay lupang buhaghag o pino at kalimitang lupang siyang binabahayan ng mga o ginagawang tirahan ng mga langgam hanggang sa sumapit na nga ang mga alas 12 ng tanghali. Pagkatapos naman ng halian ni Tay ay naghanda kaagad siya ng kanyang sarili. Nagdala siya ng mga perang kanyang ipupustat. Nagsuot ng malinis na kasuotang pangitaas at pangibaba. Kasunod ay, kinuha niya ang kanyang bayong na nooy nakapatong sa itaas ng kanyang kubo-kubong. Ginawa noon
Hinimas-himas niya muna ang mga balahibo ng kanyang hawak at alagang malatuba. Sa kanya ito marahan at buong ingat na ipinasok sa loob ng kanyang sariling pag-aaring bayong. Ilang sandali pa'y narinig niya at nakitang tinatawag siya ng kanyang tatlong mga pinsan na sina Tio Rogelio. At ang mga ito'y makikitang nasa labas na ng aming pintuang bakod. At katulad ni Itay, formado rin ang tatlo o mga nakabihis ng maayos at malinis na mga kasuotan. Naglakad si Itay patungong pintuang bakod. Pinagbuksan niya ang mga ito at inayang pumasok na muna sa loob ng aming bakuran. Pinsang Miguel, hindi na tayo maaaring magtagal pa rito. Amin ang dinaanan sa kanilang tahanan ng ating kabaryong. Magtataring si Tikboy at si Paring Isidro. Kanina pa raw silang nakahanda at naghihintay sa atin. Nakahanda na rin ang bangkang dimotor ni Paring Isidro na siyang ating gagamitin o sasakyan patungong kabilang baryo. Ang wika ni Tio Rogelio kay Itay, Sige Pinsang Rogelio, magpapaalam na muna ako sa asawa kong si Isang. Ang sagot ni Itay, at pagkatapos na makapagpaalam ni Itay kay Nay Isang at sa aming magkakapatid, ay nagpasya na nga silang iwan na ang aming tahanan. Nakumpleto na ang kanilang bilang. Nakasama na nga nila ang magtataring si Mang Tikboy at si Mang Isidrong nagmamayari ng nooy bangkang dimotor na kanilang sinasakyan. At nang huminto na nga ang kanilang sinasakyang bangkang dimotor sa mismong dalampasigan ng nasabing baryo, ay do'y nakita nila ang mga bilang ng mga bangkang dimotor na nagmula pa sa ibang mga baryo. At alam nilang ang mga yun ay sinakyan ng mga sabongerong tulad nila at mga mamumusta. At pagkatapos na maitali ni Mang Isidro ang tali ng kanyang bangkang dimotor sa katawan ng malaking punong niyog at maihagis ni Tio Oscar ang angkla ng bangka sa tubig dagat, ay nagpasya na nga silang maglakad patungong pinapwepestuhan ng sabungan ng naturang baryo. Dala ni Itay Miguel ang bayong na naglalaman ng kanyang malatubang panabong. At nang marating na nga nila ang sabungan, ay do'y unang nakita ni Itay Miguel ang kapitan ng baryong si Kapitan Elmundo Alegre. At ito'y makikitang nasa loob ng sabungan. Kasama nito doon ang sentensyador at ang magpinsang sabongerong si Mang Gaudoso at si Mang Jorlito na isang magtatari. Nagulat at nagtaka si Itay sa kanyang hindi inaasahang nakita ng mga pagkakataong yon. Kung kaya't hindi na nga niya naiwasang magtanong sa kanyang mga kasamang, "Tika lang mga pinsan, hindi ba't yung dalawang kasama ni Kapitan Elmundo Alegre ay na nasa loob ng sabungan at may dalang tig-isang panabong na isang bulik at mayahin ay sina?" Buralas na pagkakatanong ni Itay Miguel na siya namang dinugsungan kagad ni Tio Oscar at sinabi niya kay Itay, Pinsang Miguel, ang dalawang yan nakasama ni Kapitan Elmundo sa loob ng sabungan ay ang magpinsang sabongerong si Gaudoso at Jorlito. Bakit sila naririto?" Ang nuwi tanong pang muli ni Itay, ngunit ang tumugon na itong magtataring si Mang Tikboy. Teka lang. Tika lamang Rogelio, Oscar at Pablito. Wala pa bang alam o hindi niyo pa ba ipinaalam sa pinsan niyong si Miguel na narito sa sabungan, si Gaudoso at Jorlito? Oo, kaibigan Tikboy. Pinsang Miguel, pasensya na. Sinadya naming huwag sabihin sa iyo dahil kami ay nag-alala na baka magbago ang isip mo at hindi mo kami pagbigyan na bumili o humiling ng isang panabong mo upang dalhin dito. Ang sabi ni Tio Rogelio kay Itay. Ngunit ang totoo niyan mga pinsan ay nagkakamali kayo. Dahil gustong-gusto ko ring masubukang iharap o ibangga sa kanilang mga panabong ang isa man sa aking mga alagang mga panabong. Ang sagot ni Itay Miguel, bagay na masyadong ikinatuwa ng kanyang tatlong mga pinsan. Ganoon ba pinsan, salamat. Sige, dumito na muna kayo at ako'y lalapit na muna sa sentensyador ng sabungan. Kakausapin ko siya at sasabihin kong ibig nating itapat sa alinman sa mga panabong ng dalawang magpinsang yan ang ating dalang malatubang panabong. Pagsang-ayon ang nooy na itugon ni Itay Miguel kay Tio Rogelio. Naglakad si Tio Rogelio papalapit sa harang ng sabungan at pasimple niyang tinawag ang sentensyador. Lumapit naman ito sa kanya nang siya'y mapansin ito at pagkatapos na kanya itong makausap ay tinawag nito si Kapitan Elmundo at sinabi ng sentensyador kay Kapitan ang nais na iparating ni Tio Rogelio. Ganoon ba? Sige. Mga Gaudoso at Jorlito,
Sumunod kayong dalawa sa akin. Lalabas na muna tayo ng sabungan. Ang sabi ng kapitan ng naturang baryo sa magpinsang sabongero. At bakit, kapitan? Gauduso. Dahil Gauduso may mga sabongerong naglakas loob. At naghamong kanila raw ibabangga sa isaman sa dala niyong mga panabong ang mga sabongerong nagmula sa kabilang baryo. At ito na ang pagkakataong hinihintay natin, di ba? Sige, kapitan, tayo na. Sa labas ng sabungan, puntahan natin ang mga sabongerong sinasabi mo. Sige, Gauduso. Tinahak ng mga paa ng mga ito ang direksyong kinaroroonan nila Tay Miguel at nila Tio Rogelio at Doy. Kayo ba? Ang mga sinasabi sa akin ng sentensyador kanina? Ang tanong ng kapitan ng naturang baryo kina Itay. Sumagot agad doon si Tio Rogelio at sinabi niyang, Opo, Kap. At totoo pong lahat ang mga sinabi sa inyo ng sentensyador. Nang sabungang ito, na gusto niyong ibangga ang dala niyong isang panabong na isang malatuba, pero nakikilala niyo ba kung sino ang dalawang mga sabongerong ito? Opo, kapitan. Sila ang mga sabongerong sikat at tagabayan, ang magpinsang Gauduso at Jorlito. O magkakanoon. Sige. Bibigyan pa namin kayo ng pagkakataong makapagmuni-muni. Baka naman kasi nabigla lamang kayo at nagpadalos-dalos ng inyong desisyon. Ang mayroong pagkahambog na pagkakasabi ng kapitan kina Tio Rogelio habang nooy makikitang hinihimas na ni Mang Gauduso ang mga balahibo ng kanyang panabong at nakilala ito sa tawag na bolik at isang mayahin naman ang nasa pag-iingat ng kanyang magtataring pinsang si Mang Jorlito. Samantalang maingat ring hawak ni Itay ang kanyang malatubang panabong. Ang totoo niyan, Kap, at sa inyong dalawang magpinsan, kahapon pa naming naisip ito. Kaya nagkakamali kayo ng inyong inaakala. Naparito kami dahil nais naming itapat sa isa man sa dalawang mga panabong na yan ang aming malatubang ito, naalaga ng aking pinsang si Pinsang Miguel. Dagdag pang sabi ni Tio Rogelio sa kanilang tatlo, kung kaya't, Ganoon ba? Ganoon ba? Well, sige, Gauduso. Ano sa tingin mo? Kap, itong aking bolik at yung malatubang panabong na yan ang ating unang lalagyan ng tari at bibitawan sa loob ng sabungan. Sige, dalawa lamang sa inyo ang maaaring pumasok sa loob ng sabungan. Isang magsisilbing tagahawak sa inyong panabong at isang magtatari. At pag kayo'y nakapagdesisyon na, ay maaari na kayong sumunod sa amin na pumasok sa loob ng sabungan. Nga pala, Jorlito, bakit, Kap? Ilagay mo muna sa loob ng bayong yang iyong mayain. Ako na muna ang hahawak yan. Pumasok na kayo ng pinsan mo sa loob ng sabungan. At ako'y doon na muna katabi ng aking mga tanod at ng mga namamahala ng sabungang ito. Sige, Kap. Pumasok na nga sa loob ng sabungan ang magpinsang bantog o kilalang mga sabunga, samantalang sila Tay Miguel. Pumasok na kayo ng ating magtataring stickboy sa loob ng sabungan. Sige, Pinsang Rogelio. At nang masaksihan na nga ng lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan na pinagharap na muna ng sentensyador ang bulik ni Mang Gauduso at ang nooy malatubang panabong ni Tay Miguel bago ito pakakargahan ng mga tari. Ang kanilang mga kaliwang mga paa ay nagdulot kaagad yun ng ingay sa paligid ng sabungan at yun ay nagmumula sa mga mamumusta't mga sabungerong na sa paligid ng sabungan. Pulitong naikarga ni Mang Tikboy ang kanyang matalas na pag-aaring tari sa kaliwang paanan ng malatubang hawak na maingat ni Tay Miguel. Ganoon rin ang taring ikinarga ng magtataring si Mang Jorlito sa bulik ni Mang Gauduso. Pinsang Jorlito, sigurado ka ba dyan sa ataring ikinarga mo sa aking bulik? Ang halos pabulong na pagkakatanong ni Mang Gauduso sa kanyang pinsang si Mang Jorlito. Oo naman, pinsan. Ito yung isa sa 5 mga pag-aari ko, mga taring ibinabad ko ng magdamag sa lason o kung tawagin ay danyo. Sa oras na masagatan ng tari ang alinmang parte ng katawan ng malatubang yan. Kahit kudlit lang ay paniguradong manghihina na yan. Hindi man gaanong naintindihan ni Tay Miguel
kung ano ang pinag-uusapan ng magpinsang sabungero. Ngunit ng mga pagkakataong yun ay nagkaroon na ng mga pagdududa sa isip ni Itay na maaaring may hindi magandang ginagawa ang magpinsan para sa kanilang panabong o maging sa taring kanilang ikinakarga ngunit wala siyang makitang matibay na ebidensya. Kumikintab na parang basa sa mantika ang talim ng taring nasa kaliwang paanan ng Bolik. Bago ito, pinalasakan ng kaluban ni Mang Yorlito na banaag nila Itay Miguel ang ngiti ng tagumpay sa magpinsang tagabayan na parang bang masyadong nilang minamaliit ang kakayahan ng alagang malatuba ni Itay Miguel. At nang tuluyan na ngang makumpleto ang mga perang pusta, ay do'y pinagharap na nga si Itay Miguel at Mang Gaudoso sa gitnang bahagi ng sabungan. Pinagharap nilang marahan ang dalawang mga panabong o kinareho at pagkatapos ng mga itong gumanti ng mga pagtuka, sa bawat isa ay buong ingat nilang tinanggal ang mga kaluban ng mga tari at magkasabay na nga nilang ibinaba sa sahig ng sabungan ang mga ito. Umarangkad at umangat kaagad sa lupa ang mga paa ng malatubang panabong at pinalaw kaagad nito ang Bolik ni Mang Gaudoso. Sa bilis ng malatubay nagawa niyang patalsigin palayo sa kanya ang Bolik, lumagapak pa ito sa harang ng sabungan bago ito bumagsak sa sahig ng sabungan. At pagtayo nito duguan na ang kanyang nabaling kanang paa, ngunit nagagawa pa rin itong pumusturang parang aatake sa aming malatuba. Pagkamangha ang nooy mababanaag sa mga mamumusta't mga sabungero, pagkamangha para sa malatubang panabong ni Itay. Bullshit! Parang delikado ang aking Bolik, Pinsang Yorlito. Huwag ka munang magsalita ng ganyan, Pinsan. Naunahan lang niya ang iyong Bolik. Hintayin lamang nating masugatan siya ng Bolik o ng tari ng Bolik ng ni Katiting. At ito ay sinisiguro ko na sa iyo ang ating pagkapanalo. Muling bumanat ng pag-atake ang malatuba ni Itay, ngunit naiwasan yun ng Bolik. Bumagsak ang malatubang nakatalikod sa Bolik. Pagbihit niya naisahan siya ng Bolik. Pinalo siya ng Bolik sa kanyang parting kaliwang hita, dahilan upang madaplisan ng tari ang kanyang laman sa kanyang parting hita. Makailang beses pang nagsalpukan o nagpang-abot ang dalawang mga panabong, ngunit meron ang napapansin si Itay sa kilos ng aming malatuba, dahil parang ito'y nanghihinan. At bukod sa parang ito'y nangihina, ay katakataka ring di hamak na mas umagal pa ito kung ikukumpara sa nooy duguan ng Bolik ni Mang Gaudoso. Hindi maaari ito. Papaano nakapagtatakang bakit parang bigla-bigla'y bumagal, hinihingal at nanghihina na ang aking malatuba, samantalang kanina'y hindi kaya? Ang sabi at tanong ni Itay Miguel sa kanyang sarili, dahil katulad niya at nila Tio Rogelio at maging ng iba pang mga mamumusta at mga sabungerong pumusta sa aming malatuba, ay inasahan na nga nilang mananalo na ang panabong ni Itay at mabibihag na ang Bolik ni Mang Gaudoso. Hanggang sa bigla-bigla'y nagmistulang lantang gulay na lang at napasubsob sa lupang sahig ng sabungan ang malatubang panabong ni Itay. Kinikigan kaagad ito ng Bolik at pinalo ng pinalo. Huminto lamang ito nang tuluyan na ngang matudas ang malatubang panabong ni Itay. Hindi maiiwasang manlumo at mapaluha si Itay sa kanyang nasaksihan, lalo pat nakita niyang nakatuon sa kanyang direksyon ang nooy patay ng paningin ng kanyang alagang panabong. Tad-tad ito ng tusok ng tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Naramdaman na noon ni Itay ang matinding kalungkutan dahil naulit na naman sa kanyang alagang malatuba ang makailang beses na pagkatalo ng kanyang mga inaalagaan at itinuturing ng kaibigang mga panabong. Hindi nyo kami masisisi. Diba? Gaudoso at Yorlito. Oo nga, Kap. Dahil binigyan na kayo ng pagkakataon na mag-isip ni Gaudoso kanina na baka maaari pang magbago ang inyong pasya, pero itinuloy nyo pa rin. Paano ba yan? Natalo ang inyong malatuba. Ang merong pag-iinsultong pagkakasambit ng kapitan ng baryo kina Itay Miguel at kina Tio Rogelio. Ngunit hindi na lamang nagsalita pa sila Itay. Sa halip ay nagpasya na nga silang tumalikod na lamang sa nasabing sabungan at bumalik na sa aming baryo. Pinsang Miguel, huwag mo masyadong alalahanin pa
o pakaisipin ang pagkatalo ng iyong balatoba? Dahil oo, natalo siya. O natalo tayo sa pirang ipinusta natin sa kanya. Pero para sa amin tayo pa rin ang panalo. Ang sabi ni Tio Rogelio kay Tay Miguel nang sila'y makarating na nga sa aming tahanan. At pagsang-ayon naman ang makikita sa mga itsura nila Tio Oscar at Tio Pablito, Mang Tikboy at Mang Tikboy at kay Mang Isidro. Pagsang-ayon sa mga sinabi ni Tio Rogelio kay Tay. Bakit mo nasabi yan, Pinsang Rogelio? Dahil sa kanyang ipinamalas na bilis at galing sa laban kanina. Pinsan, ay masasabi naming mahusay kang mag-alag at magkondisyon ng mga panabong. Pinsan, marami pang pagkakataon para tayo makabawi sa magpinsang yon. Dahil mananatili ang aming tiwala sa husay mong mag-alaga ng mga panabong. Malaki ang naitulong ng mga katagang yon na sinabi ni Tio Rogelio kay Tay. Dahil kahit papaano'y nabawas-bawasan ang bigat na nararamdaman o kalungkutan ni Itay, normal naman yun sa isang sabongero, lalo na kung katulad ni Tay Miguel na isang kaibigan na ang turing niya sa kanyang mga alagang mga panabong. Pagkatapos nilang makahigop ng mainit na kape, ay nagpaalam na kay Itay sina Tio Rogelio at ang dalawang kabaryo naming sina Mang Tikboy at Mang Isidro. Pinsan, babalik kami rito sa mga susunod na mga pagkakataon. Sige mga pinsan. Pagkatapos nooy nagpasyang lumabas si Itay sa aming bahay at nakita ko siyang naglakad patungong kubo-kubo. Lumapit siya sa nakabukas na kulungan ng kanyang alagang natalong malatuba. Muling nalungkot si Itay. Napayuko siya sa lupa. At do'y hindi niya inaasahan ang kakaibang pangyayaring nasaksihan mismo ng kanyang dalawang basang mga mata. Dahil, ano ito? Ang mga langgam sa lupang nasa tapat nitong aking kulungan ay nawawala na, ngunit ano itong hindi? Wala ito rito kanina. Nang umalis kami nang umalis ako. Ano ito? Isang malakristal na parang itlog at kasing laki lamang ito ng itlog ng butiki. Tama. Teka, kukunin ko ito. Anong klaseng bagay ito? Ngayon pa lamang ako nakakita ng ganito. Teka, hindi kaya isa itong bertud o mutyang pampaswerte? Ilalagay ko muna ito sa malinis na tela at bukas ng umaga, aahon ako ng bundok. Kakausapin ko si Tatang Tirong, ang matandang manggagamot dito sa aming baryo at maraming nalalaman patungkol sa mga kwentong pangkababalaghan. Lalo na nga sa mga mutya, itatanong ko sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Muli po mga kamundo, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong muling pakikinig, sa inyo pong ginawang muling pakikinig sa ating mga kwento. Abangan niyo pong muli ang karugtong ng ating maganda at bagong kwentong ito. Salamat pong muli at magandang araw po sa inyong lahat.